Madali lang magparehistro ka, Coffee. Wala pang 30 minutes yan. Pumunta lang kayo dito sa www.ncsc.gov.ph. Yan, i-click nyo lang yan. O kahit nga NCSC lang eh. Sa Google, lalabas na po yan. I-click nyo lang yan. At, teka, i-ano natin. I-step by step process natin ito. Sige. Sa mga nandito pa sa atin ngayon nakatutok, step by step process natin. Paano ba ito gawin? Yan, para naka-register tayo, no? At least nabibilang tayo sa kabuuan na bilang o datos ng mga senior citizen. Ayan. Kung nakikita nyo dyan sa ating screen, pag nagpunta kayo dito sa ncsc.gov.ph, yung nasa taas ncsc.gov.ph, makikita nyo yung itong interface na to, itong itsura ng kanilang website, no? Nakalagay dyan, register, be counted. Let us build a reliable database of all Filipino senior citizens of the country. Join the community, register, and be counted today. Yan. Ang nakarehistro na po as of the moment ay 3,521,148. Ayan, baka yung tatay ninyo, baka yung nanay ninyo, tita, tito ninyo, na senior citizen na hindi pa nakarehistro, irehistro nyo na ka-coffee, no? Malaking bagay ito para sa ating gobyerno. Yan, pag nagpunta kayo dito sa website na ito, i-click nyo lang po itong register now. Yan, nakikita nyo register now. Pwede rin naman verify. Pero kung hindi pa nakarehistro, click nyo lang po itong register now. Pag i-click nyo na yan ka-coffee, ito yung lalabas. Yan, online registration. Each senior citizen is invited to register for the NCSC. Lahat ito kahit 71 ka na, kasi kanina may nagtatanong, paano yun, 71 na ako? O para lang ba ito sa mga kaka-60 lang, hindi ka-coffee Lahat ng senior citizen itong database na ito. Your honest and sincere support will help the NCSC develop an excellent senior citizen information system in the country. Ayan, i-click nyo lang po yan ka-coffee. Itong I agree. Katunayan po na sumasang-ayon kayo sa layunin nitong programa na ito. Click nyo lang yung I agree and then saka i-click po ninyo itong proceed. Ayan mabilis lang yan ka-coffee, no? And then lalabas po ito. Ayan. Form ito. Yung mga nagsasabi kasi yung iba, baka madoble kasi nag-fill out na raw po sila ng form na print out, no? Hard copy. Baka hindi pa po, baka hindi na-encode yan or baka natenga po yan kung saan man natenga. I-check nyo dito ka-coffee. Mas maganda ito. Yan, online senior citizen data form, new application ito Ayan, hihingian lang po kayo. Kung hindi po kayo mismo yung senior o kung kamag-anak ninyo yung inyong i-rehistro, kinakailangan katabi nyo siya o meron kayong alam niyo yung kanilang mga information dahil hihingiin po yan dito. Identifying information, yung pangalan, yung address, hihingiin po yan, yung birth date, yan, kung saan pinanganak, contact number, language, etc. And then yung family composition naman, name of your spouse, name ng tatay, name ng nanay, name ng mga anak kung meron, at hinihingi din po dyan yung trabaho, yung income, yung age, at nagtatrabaho ba ito o hindi. And then may mga dependents, kailangan nyo pong ilagay dyan. Mas maganda siguro kung katabi ninyo yung senior citizen na magre-rehistro, no? Para mabilis magtanong. And then kinakailangan din pong matukoy itong dependency profile. Kumusta po yung living condition? Sino yung kasama ng ating mga senior citizen? Ang mga apo ba? Mga anak o iba mga kamag-anak? I-check nyo po yan kasi nagiging batayan yan ng pag-come up with policies ng gobyerno. Ganon din po yung education at saka HR profile, yan, educational attainment, hihingin din po dyan. Ito, nabanggit din ito kanina ni Attorney Quijano, yung specialization at o yung skills ng ating mga ka-coffee, yan, hihingin din po yan, no? And then, involvement sa community activities, importante din po yan. I-check nyo lang yan kung involved kayo dito sa may legal services kayo ng mga organizations or iba pa pong mga humanitarian activities, any involvement po ninyo sa inyong komunidad, yan. I-click nyo lang po yan, i-check nyo lang yan. And then, nandiyan din po yung economic profile, yan, source of income and assistance, i-check nyo lang din yan. Yung assets, yung personal and movable properties, yan, i-click nyo lang yan ka-coffee. And monthly income, at yung mga problema, yung mga needs na pangkaraniwan pong nai-encounter, i-check nyo lang yan. Mabilis lang ito ka-coffee kasi i-check lang kayo dyan Ganon din po yung inyong health profile, importante ito. Hingin yung inyong blood type, yung inyong dental concern, may visual concern ba, physical disability, ilalagay nyo lahat yan dyan. And then, yan, list of medicines for maintenance. Yan, ilagay nyo na rin yan. Halimbawa, ito, mabilis lang sundan kasi may guide malinaw yung guide Halimbawa, amlodipine, 10 milligrams, losartan, 50 milligrams, etc.
ilagay niyo yan dyan sa list of medicines for maintenance. And do you have a scheduled medical or physical checkup? Lagay niyo dyan. Mabilis lang sagutin, hindi mahirap. And then i-attach ninyo yung image of your OSCA ID. Ayan, i-upload nyo lang yan. Mabilis lang din po mag-upload. And attach your actual photo. Ano na itsura mo ngayon? No? Kasi posibleng nakuha, yung ID mo, nakuha mo, mag-60 ka lang. No? And then ngayon, syempre, let's say nag-age ka na, 65 ka na or 70, nagkakaroon po ng diferensya yan. Mabilis lang gawin ka-coffee. No? Tulungan natin yung ating mga kababayang senior citizen, yung inyong mga kapitbahay, yung inyong mga kamag-anak na senior citizen, gabayan po natin sila kung paano magparehistro. Alright? Sige. Maraming salamat sa pagsama sa akin. Ang haba ng live stream natin ngayon. Naka 1 hour and 4 minutes tayo. Thank you so much ha, sa mga sumama sa atin ngayong gabi. Baka hindi ka pa naka-follow, click lang po yung follow or click lang po yung like. Ayan, para updated ka sa mga kaganapang politika sa Facebook. I-click lang po yung like and follow. Kung nasa YouTube po kayo, ay i-click lang po ang subscribe. Ako'y magpapaalam na sa inyo. Maraming salamat muli kay Attorney Franklin Quijano, ang chairperson po ng National Commission of Senior Citizens. Maraming salamat, sir, sa pagsama po sa atin. Paalam po sa inyo. Bye-bye, ka-coffee. Ingat po kayo.